kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa, ini-impeach ng Kamara ang isang vice-presidente. 6 ang nakitang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang dyan ang paglustay umano sa confidential funds at ang pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos. Sobra-sobra nakuhang suporta sa mga mambabatas para patalsikin ang bise ng... Hello, what's up guys? Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po. Welcome po muli kayo sa aking YouTube channel, Kabayan Sam TV. At ito na nga po mga kababayan, nangyari na po. VP Sara po ay na-impeach na sa Kongreso at ang bula po ay nandoon na po sa Senado. Yun na lang po ang ating hihintayin. Ito yung pag-uusapan natin. Kung sino-sino ba ang mga bumoto. Mabot po ng 215 votes. Sila po yung pumirma. Mabot ng 215 perma na mula sa House of Representatives. Talaga po mga bayan ay parang landslide. At kumbaga parang 70% ang bumoto. Nako po, ito ay pag-usapan natin. Bago ang lahat ay paki-like muna ang video at paki-subscribe. Pakipindot po ang notification bell para update kayo sa mga bago kong upload na video. At ito na po mga kabayan ay yun na nga, ang mga pumirma halos sa mga kaibigan at mga kumari pa, kumpare ng ating VP Sara. Ito po mga kababayan yung nakakalungkot ngayon na dahil nga po sa politika, nangyayari na nga ang kinakatatakutan ng marami nating kababayan na sana hindi na umabot sa ganito ang mangyayari kay VP Sara. Pero hindi natin masisisi dahil nga po ay hindi naman mangyayari yan kung hindi dahil sa kagagawan niya. Pero ako, hindi rin ako pabor na mangyari yun. Sana tumigil na at hanggang doon na lang, tapos na. Pero wala tayong magagawa dahil nga nagsampa na po ng impeach complaint sa lower house. At yun na nga, nagbutuhan. At ang inaasahan ng marami na sana ay 1/3 lamang pero hindi yun ang nangyari, ay umabot pa ng mas higit pa doon. Yun po mga kababayan, talagang marami pala ang mga congressman ang pabor na ma-impeach itong si VP Sara. Naku po mga kababayan, maging ang mga taga Mindanao, Cebu, sa Visayas, lahat mga kababayan, talagang napakarami ito mga kababayan. Panoorin natin itong mga pumirma, kilalanin natin sila. O makikita nyo itong parang nasa picture pa yung mga kumpare nila, kumare. Ito pa yung yung talagang nagpasalamat pa nga siya kay VP Sara pero pumirma pa rin. Kaya ngayon lamang ito nangyari mga kababayan. Ay alam naman natin ang na-impeach noon si President Erap at maging itong si Corona. Ngayon, ang Vice President naman ang sa kasaysayan ang mai-impeach ngayon. Kaya hihintayin na lang natin mga kababayan ang magiging resulta nito sa pagbalik ng sesyon sa Senado. Siguro sa pa yun, June 2 ang pagbubukas ng sesyon sa Senado at ibig sabihin ay mga bago naman ang uupo ng mga judges doon, yung mga bagong halal. Sino ba yung mga bagong halal? Pero may maiiwan doon na 12. Ito yung mga 12 na nanalo nung nakaraang 22 election. 12 senador. Hindi natin alam kung sino-sino yun. At mamaya ay pabor din niya ng mga yun sa impeachment. Ngayon, itong 12 naman na mahahalal ngayong election 2025 ay sila naman ang tatayo na, kasama din silang tatayo na maglilitis. Kumbaga judges doon sa paglilitis kay VP Sara. At ngayon, kailangan lamang makakuha ni Sara ng 8 votes
boto para hindi siya makonvict. Ngayon, kapag makakuha lamang siya ng 7 at 17 votes ang makuha doon sa Senado, sigurado tapos ang kaligayahan ni BP Sara. Kaya sana hindi mangyari yun at ipinapanalangin natin na wag sana mangyari ang ganun. Pero bagamat nangyari na nga sa House of Representatives, nakakalungkot pa rin. Malungkot ang sambayan ng Pilipino ngayon, maging kami, kasi siyempre butante rin ako at binuto ko po itong si BP Sara. Pero wala tayong magagawa dahil politics, yan ang process ng polisiya ng politics na kapag tatanggalin ng isang taong talagang gusto nilang alisin ay idadaan sa proseso ng politika. Kaya yan, makikita nyo yung mga 215 na bumoto, yung pinangunahan pa nga ito ni Sandro Marcos. Siyempre, ginawa naman ni BP Sara, talagang wala tayong magagawa doon sa conviction ni Representative Sandro Marcos dahil yun ay conviction niya yun na talagang siyang mangunang pumirma. So ngayon, hintayin na lang natin. Malungkot man ang nangyari, wala tayong magagawa, yan ay politika. Sana po ay panalangin na lang natin na wag sana. Ngayon, hindi na makakatulog itong si BP Sara sa loob ng 4 na buwan. Nahihintayin niya para siya ay litisin. At pagdating doon, yun na ang aabangan natin mga kababayan pagkatapos ng eleksyon. So na lang natin mga kababayan. So ilagay niyo po sa comment section kung ano ba ang masasabi ninyo sa nangyaring linggong ito. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood at God bless you all.